Magandang umaga po. Tayo po ay mag-umpisa na sa ating gawain. At tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan sa Psalms chapter 96 Awit verse 1 to 3. 1, 2, 3. Ulitin ko po sa Psalm 96 verse 1 to 3. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. O umawit sa Panginoon ng bagong awit, umawit sa Panginoon ang buong lupa. Umawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ipahayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian, ang kagiragilas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. Nalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa magandang umaga. At salamat po Panginoon sa iyong biyaya Panginoon na kami po ay naririto at binibigyan mo Panginoon ng pagkakaisa sa iyong Espiritu Panginoon. Biyaya Panginoon na bigyan ng pakikinig Panginoon sa aming mga sasabuhay Panginoon sa aming gagawin sa araw-araw. Kami po ay nagpapasalamat at ang sa iyong salita na aming nabasa Panginoon ay patunay na ito po ay tawag na papuri o Diyos, na ikaw ay tunay na nag-iisang Diyos Panginoon na dapat purihin at tulhatiin Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong mga ginawa himala sa aming buhay, Panginoon. Tunay Diyos na kami lamang ay magpupuri at ang layunin ng aming buhay, Panginoon, ay luwalhatiin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, na gabayan mo kami, Panginoon, sa araw na ito na lagi, Panginoon, na may pagpakumbaba, kagalakan, Panginoon, sa aming puso na makinig, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At sa ating pong bagong tipan, buksan po natin ang Romans chapter 12 verse 17 to 21. Romans chapter 12 verse 17 to 21. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Huwag ninyong gantihan ang sinuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo, kung siya'y mauhaw, painuin mo, sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po ay dadako na sa awit ng mga himno. Sige po. Ang una po natin kakantay ngayong umaga ay There is One Gospel.
Let's sing. There is one Gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, oh, what a peace. My highest joy and my deepest need. Now and forever He is my light. I stand in the gospel of Jesus Christ. Let's sing verse 2. There is one gospel to which I cling. All else I count as lost. For there were justice and mercy meet. He saved me on the cross. No more I boast in what I can bring. No more I carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Let's sing verse 3. There is one gospel where hope is found. The empty tomb still speaks. For there could not keep my Savior down. He lives and I am free. Now on my Savior I fix my eyes. My life is His and His hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. Let's sing verse 4. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. And we have His Spirit as we press on to lead us safely home. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. I stand in the gospel of Jesus Christ. I stand in the gospel of Jesus Christ. Next po, we will sing All Glory Be to Christ. Let's sing. Should nothing of our efforts done, no legacy
sing. All glory be to Christ. Let's sing verse 2. His will be done, His kingdom come on earth as is above. Who is Himself our daily bread? Praise Him, the Lord of love. Let living water satisfy the thirsty without price. We'll take a cup of kindness, yet all glory be to Christ. Sing all glory. And all glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. Let's sing the last verse. When on the day the great I am, the faithful and the true, and the Lamb who was for sinners slain is making all things new. Behold, our God shall live with us and be our steadfast light, and we shall hear His people be. All glory be to Christ. And all glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. All glorious. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. Praise Lord. Maaari na po tayo umupo. Low praise. Okay, so sa ating po pagpapatuloy sa pagbibigay ng papuri sa Panginoon. So, ngayon ay pagbibigay po ng ating mga handog. So, meron po tayong box sa likod and even sa online, meron din tayong GCash account. So, ito ay pag-express po ng ating pagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pong pagpapala sa atin. So, pasalamatan natin siya at itong mga ibinibigay natin ay siya ring gagamitin upang tumulong sa ating mga kapatid na nangangailangan and even sa mga gagawin din natin na mga missions in the future. Ito rin ay mga gagamitin natin for those things. So, tayo po manalangin muna at magpasalamat at manalangin sa paghahanda sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Let's pray. Our Father in heaven, salamat Panginoon sa iyong
patuloy na pag-sustain sa amin, O Diyos. Sa lahat ng ibinigay mo sa amin, ay amin inihahandog itong mga aming binigay bilang pasasalamat sa iyong pagpapala, O Lord. Salamat, O God, even with this ay gagamitin rin sa pagtulong, even sa mga tungkulin na dapat namin gawin, even in our society. At we pray, Lord, for wisdom na ito'y magamit namin para po sa kaluwalhatian mo, Panginoon. At salamat sa pagkakataon na magtipon-tipon at sa pangaral po ng iyong salita. Ipakita mo po sa amin ang aming tungkulin bilang iniwan mo na naririto pa sa mundong ito patungkol po sa Ebanghelyo. Panginoon, patuloy ko pong pinapanalangin na makita namin ang aming dapat gawin at magkaroon kami ng pagpapasakop at ito'y maisabuhay namin ayon sa kalakasan mo, Panginoon. At pagkaisahin mo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu sa pag-unawa ng iyong salita. I pray, O Lord, for your favor, for your working in each one of us, O God. In Jesus' name I pray. Amen. So tayo po yung magpapatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Let us open the book of Acts or sa mga gawa. At magpapatuloy tayo sa chapter 14. And last Sunday, atin pong hinimay-himay ang verse 1. And so ngayon, magpapatuloy tayo hanggang verse 7. So let us open our Bible in mga gawa, chapter 14, verses 1 to 7. Mga gawa, chapter 14, verses 1 to 7. Okay, bago po natin basahin, so bilang pagre-review po sa atin po na pag-aralan last Sunday in verse 1, kung makikita nyo dyan, ito'y simpleng paghahayag lamang ng kung ano yung nangyari. No? And sabi dyan ay, verse 1, ang gayon ding bagay ay nangyari din sa Iconio. So ito ay ating pinalawak sa pag-aaral at ating nakita na yung mga pag-uusig. Bakit sila napunta sa Iconio? Dahil yon sa pag-uusig na dinanas nila sa Antioquia sa Pisidia. And so that pattern ay nakita natin all throughout sa mga gawa nating napag-aralan for the past 14 chapters. No? Yung nakita natin ang pag-uusig ay hindi hadlang, bagkus ito ay ang direksyon, no? Pagbibigay direksyon ng Panginoon kung saan na ihahayag ang magandang balita. So yun ang isa sa katotohanan na ating nakita last Sunday sa verse 1. And kung magpapatuloy tayo, sinabi dito na doon sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. So dito sa parte na ito, nakita natin na ang Diyos ay naghahanda sa lahat ng bagay upang isakatuparan ang kanyang itinakda. At isa doon ay si Pablo na isang Pariseo at yung mga sinagoga. No? Sa maraming panahon, yun pala ay niluluto, parang gano'n, no? Sa ating modern na time, niluluto ng Panginoon upang gawin yung kanyang itinakda na layunin. And so we are reminded na sa bawat buhay natin, sa kung nasaan man tayo, yan ay paghahanda ng Panginoon sa atin upang isagawa ang kanyang layunin para sa kanyang kaluwalhatian. And sa last part ng verse 1, at nagsalita ng gayon na sumampalataya ang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. Dito natin nakita na ang ating paghayag, pati ang paniniwala ng mga nakikinig ng magandang balita ay gawa po ng Diyos Espiritu. So hindi po yan sa kagalingan natin at kakayanan natin at hindi rin yan sa kagustuhan ng taong nakikinig kung bakit siya nananampalataya. Bakos iyon ay gawa po ng Diyos. No? So naway maging ano yun sa atin ngayon, paalala at maging security natin para po sa tungkulin na dapat nating gawin. And so ngayong umaga sa ating pagpapatuloy, sa verses 1 hanggang 7, makikita natin kung paano tayo tutugon sa mga oposisyon or sa mga pag-uusig, no? Or sa mga pagkamuhi na ating madadanas kung tayo ay magiging or ipapamuhay natin ang pagiging saksi ng Panginoong Jesus. The reason why wala tayong nararamdaman na pag-uusig because hindi po tayo
namumuhay bilang saksi ng Panginoong Jesus. And I remember the last time na nandito si Pastor Olan, sabi niya, most of the Christians, yun ay binabaliwala. Binabaliwala ang katotohanan na ang bawat Kristiyanong gustong mamuhay ng may kabanalan sa Panginoong Jesus, ibig sabihin kung siya ay mamumuhay bilang isang saksi, bilang isang tagasunod ng Panginoong Jesus, anong sabi doon sa I forgot the verse. I think Philippians. Anong sabi doon? Ay sa Timothy, yung letter ni Paul kay Timoteo, ng bawat Kristiyanong mamumuhay sa kabanalan kay Kristo ay daranas ng pag-uusig. Now, the reason why hindi tayo nakakaras ng pag-uusig, walang oposisyon, walang pagkamuhi mula sa mundo, kasi hindi tayo namumuhay bilang mga saksi at hindi tayo namumuhay sa kabanalan ng Panginoong Jesus. Kaya wala pong friction. And so, yun yung patuloy at paulit-ulit nating inaaral dito sa pulpito. And so, dapat po tayo mag-repent doon. No? And so, sa paghahanda natin, by God's grace, natin yung susundin, totoo na magkakaroon po ng mga oposisyon. So sa ngayong umagang ito, ating mapapag-aralan kung paano tayo dapat tumugon, no, sa mga oposisyon. And dito ipapakita sa atin na yung tawag sa atin upang kumilos na, no, at maging saksi sa sanlibutan. Hindi man sa buong mundo, but dito kahit sa komunidad dito sa Kabkabin. No? We must see ano ba yung purpose natin? Bakit nandito tayo? At yun na makita natin sa ating pag-aaral. So let us stand as we read the Word of God. Tayo po yung magsitayo. Basahin natin, sama natin yung verse 1 hanggang verse 7. Mga Gawa chapter 14, verses 1 to 7. Sabay-sabay nating basahin. Ang gayunding bagay ay nangyari din sa Iconio, na doon sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nagsalita ng gayon na sumampalataya ang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. Ngunit, inudyukan ng mga hindi nananampalatayang Hudyo ang mga Hentil at nilason ang kanilang isipan laban sa mga kapatid. Kaya't nanatili sila ng mahabang panahon na nagsasalita ng buong katapangan para sa Panginoon, na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagkakaloob ng mga tanda at mga kababalaghan na gawin ng kanilang mga kamay. Ngunit nagkabahabahagi ang mga taong bayan sa lungsod. Ang iba ay pumanig sa mga Hudyo at ang iba ay sa mga apostol. Nang magtangka ang mga Hentil at ang mga Hudyo, kasama ang kanilang mga pinuno, upang sila'y saktan at batuhin, nalaman ito ng mga apostol at sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, na mga lungsod ng Lycaonia at sa palibot na lupain. At doon nila ipinangaral ang magandang balita. Pagpalain po ang Panginoon sa kanyang salita, tayo po magsiupo. And so again, sila ay napunta po sa Iconia, and the same thing na ginawa po nila sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan, sila po ay pumupunta sa mga sinagoga. At doon ay sila po ay nagsasalita at inihahayag ang katotohanan o ang ebanghelyo ng Panginoon. And so, titingnan natin ngayon sa verse 2 kung ano yung naging reaksyon ng mga taga-Iconia sa kanilang paghahayag. Let's look at verse 2. Sabi na, ngunit. So, ngunit, ibig sabihin, pinapakita nito na iba or iba yung naging reaksyon. Ngunit inudyukan ng mga hindi nananampalatayang Hudyo ang mga Hentil. Sabi diyan inudyukan. Itong salitang inudyukan ay mula po sa Griego na salitang epigeiro. Nang ibig sabihin po ay mag-udyok laban sa, against to, laban sa. Okay? So ibig sabihin, kanila pong inuudyukan, itong mga hindi nananampalatayang Hudyo, ang mga Hentil, na magkaroon po ng galit kanino? Kala Pablo at kala Bernabe. So yun yung ginagawa nila, inuudyukan. Paano nila yung ginawa? At nilason ang kanilang isipan. Now, merong verb dyan na nilason.
Ito po ay sa English na translation, evil affected. Or sa salitang Griego, kakoo, na ibig sabihin ay upang irritate. No? Kumbaga, magkaroon ng irritation sa kanila or frustration, nilason. Yun po yung salitang nilason. No? Itong mga hindi nananampalatayang Hudyo ay gumagawa ng pagkapuot sa kanilang mga isipan. Sabi diyan, kanilang mga isipan. Ibig sabihin, ang ginagamit po ng mga hindi nananampalatayang Hudyo ay mga salita. Paano mo ba lalasunin ng kanilang mga isipan? Yon ay sa pamagitan ng mga salita. At ano yung mga salitang iyon? Yon yung mga salitang kasinungalingan. Bakit po nila yun ginagawa? Dahil nais nilang magalit ang mga tao, or to be specific, yung mga hentil. Kanino? Kala Pablo. That's their goal. No? Na magalit ang mga hentil kala Pablo. And actually, yan ay nangyari na rin. Kung titinan nyo sa inyong mga Biblia, let's look on chapter 13, verse 45. Anong sinabi dyan? 13:45, subalit, nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao na puno sila ng inggit, nanlapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. So you will see there yung pagkagalit at pagsalungat nila. And in verse 50, sabi dan, subalit inudyukan ng mga Hudyo ang mga kilalang babaeng masisipag sa kabanalan at ang mga pangunahing lalaki sa lungsod at nagsimula ng pag-uusig laban kina Pablo at Bernabe at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga nasasakupan. So you see, hindi ko na po sinali yung mga iba pang nangyari, but kung ano yung nangyari sa Iconio, ay kung ano nangyari sa Antioquia ng Pisidia, ay ganun din nangyari po sa Iconio. And even sa letter ni Pablo sa mga taga-Thessalonica ay makikita natin na ganun po ang parating nagiging cycle or nagiging experience nila sa tuwing sila po ay naghahayag ng magandang balita. Sinabi diyan sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 14, sabi ni Pablo, sapagkat kayo mga kapatid ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Bakit daw? Sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong mga sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. So, anong sinasabi dito ni Pablo sa mga taga-Thessalonica? Kung anong nararanasan nyo, ay yun din ang naranasan ng mga mananampalataya, mga iglesia ng Diyos kay Kristo, Jesus na nasa Judea, sabi niya. Kung kayo ay inuusig ng inyong mga kababayan, sila din ay inuusig ng kanilang mga kababayan. No? So may kita natin na ito yung common experience ng mga mananampalataya during that time. No? Merong persecution. Now, ang tanong, bakit sila galit? No, sa time nila, bakit sila galit? Bakit ganun na lamang ang kanilang pagkagalit? Now, balikan po natin yung verse 45 ng chapter 13. Kung babalikan natin, sabi diyan, subalit nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao na puno sila ng inggit. So, one of the reason bakit sila galit na galit, hindi lang kala Pablo, hindi lang kala Bernabe, bagkus sa mga mananampalataya, tagasunod ng Panginoong Yesus, sa time nila, ang isang dahilan po ay ang pagkainggit. Now, one of the possible reason is dahil nakita nila na mas marami mga tao ang pumupunta at sumusunod sa mga apostol. No? Na makita nila for a very short time. Bakit gano'n na lamang kadami ang sumusunod, ang nananampalataya, ang nagiging kasapi? One of the possible reason ay iyon. And pangalawa, hindi nila tanggap na kasali ang mga hentil dahil proud sila na tawaging God's chosen people. No? Kung mababasa nyo po sa Old Testament, yan po ang isa sa mga mga tawag dito, yung pride na meron sila. Na proud silang tawaging God's chosen people. And so hindi nila matanggap na bakit kasali yung mga hentil. No, dapat kami lang. No, so makita natin yung selfishness na meron sila. Okay? And in connection to that, bakit ganun ang kanilang nararamdaman? Dahil mali ang kanilang pagkaintindi sa salita po ng Diyos. Mali ang kanilang pagkaintindi sa tipan na ibinigay ng Diyos. Ano bang sinabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa Isaiah 49 verse 6,
Napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at panumbalikin ang iningatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa. No, very clear po. Upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. So the same wording na sinabi sa Acts 1:8. 'Di ba? Sabi doon, kayo ay magiging saksi ko mula sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. And it's the same thing na sinabi ng Panginoon kay Isaiah. Pero mali ang pagkakaunawa ng mga Hudyo sa salita ng Panginoon. Kaya galit na galit sila kala Pablo. And yung pinaka-root ng lahat ng ito ay dahil po sila ay bulag. Sila ay spiritually mga patay. Kaya hindi nila maunawaan ang salita ng Panginoon. Now, yan po ay sa time nila. Ang tanong, sa atin namang kasalukuyang panahon. In our present time, ganun pa rin po ang nararanasan ng bawat mananampalataya. Meron pa rin pong pag-uusig at hatred from the unbelievers. Now, bibigyan ko lang po kayo ng 3 possible na dahilan at marami pang dahilan. Pero these are the 3 na akin pong napag-aralan. Una is yung tinatawag po na moral relativism. Ano yung ibig sabihin ng moral relativism or relativism? Ano man tawag dyan? Pag sinabi po nating relative, hindi po yung kamag-anak ninyo. Okay? Pag sinabi nating relative, ibig sabihin po, nakadepende sa tao ang katotohanan. Nakarinig na po ba kayo ng tao na nagsabi, okay, sa'yo, yan yung totoo. Yan yung truth na pinapaniwalaan mo. Pero sa akin, ito ang pinaniniwalaan ko. Kaya, huwag tayong pakialaman. And the very common phrase, even nagkakamali ang mga Kristiyano dito, sinasabi nila, igalang natin yung pananampalataya ng iba. Kasi pareho lang naman tayo ng sinasamba. Iisang Diyos lang naman ang ating sinasamba. Actually, that is wrong. Hindi po, iisa ang Diyos ang ating sinasamba. Okay? And so, ito yung laganap ngayon. No? Lalong-lalo na po sa Western country. Ewan ko lang kung nagsisimula na rin yan dito sa Pilipinas. Basta wag mo kong pakialaman, ito yung katotohanan na pinaniniwalaan ko. Ikaw, yan sa'yo, rerespetuhin kita. Bahala ka dyan. No? So, yan po isa sa katotohanan na nangyayari sa atin. They really hate na meron pong tinatawag na absolute truth. Pag sinabi nating absolute truth, yun lang talaga yung katotohanan. And so, ang paningin nila sa mga tao, sa mga Kristiyano to be specific, na naghahayag na meron lang iisang katotohanan, siniisip nila itong mga taong ito ay intolerant. Ibig sabihin, hindi nila tinotolerate yung mga maling bagay. So, galit na galit sila doon. Ayaw nila ng ganon. Ayaw nila na pinapakialaman sila. Kasi nga, ang mga tunay na mga mananampalataya, pinaglalaban talagang katotohanan. No? So, para sa kanila, oppressive yung bagay na yon. Para sa kanila, tinatapakan yung kanilang human rights. No? Parang may mga ganun pa silang pinaglalaban. So, yan po yung isa. Relative moralism. And, makikita natin yan sa mga issue ng sexuality. Di ba? Kapag sinabi mo LGBT is mali, ayun na. No? I remember si Gab, sa exam niya, no? Bumaba yung grades niya. Bakit? Yung isang tanong is, ilan gender ang meron? Tama ba, Gab? Yun ba yung tanong? Sagot ni Gab, 2. Di mali daw siya doon. Kaya, bumaba yung grades ni Gab. So, in that simple thing, no, i-compromise ba natin yon para sa grades? Or mananatili tayo sa katotohanan? You know what? That is, simpleng bagay yon, pero pag-uusig po yon sa mga mananampalataya ni Kristo. Okay? That's one example. No? Siguro, kung dinebate pa yun ni Gab, gagalit talaga yung teacher, baka ibagsak na si Gab. Pwede. Huh? Marriage. No? Sa mga tao ngayon, divorce is very common. And sa Western country, yung abortion, sasabihin nila, my body, my own decision. No? And so, galit na galit sila sa mga Kristiyano. Well, that's one reason. Pangalawa, individual autonomy. Ano ibig sabihin ng individual autonomy? Ibig sabihin, self-government.
gusto nila na sila ang magde-decide sa kung anong gusto nila. Yun nga, related doon. My body, my decision. No, ayaw nilang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya galit na galit sila sa mga Kristiyano. And lastly, pride and intellectual resistance. Dahil iniisip nila na ang pananampalataya isang bagay na irrational, illogical, anti-scientific. No? Hindi naman yan mapuprove ng science, so that is not true. No? Dahil sa katalinuhan ng mga tao. Now, those are the reason bakit merong pagkagalit ang mga hindi mananampalataya sa kasalukuyang panahon. At marami pa tayong ma-experience. So, yun yung isa sa mga bagay na dapat nating tingnan. There will always be resistance po sa atin. Lalong-lalo na kapag tayo ay namumuhay sa kabanalan ng Panginoong Hesus. Kapag tayo ay naghahayag ng magandang balita at hindi lang inihahayag, bagkus itinatama, nire-rebuke ang mga maling pag-iisip na meron ang sanlibutan. Now, tingnan natin yung verse 3. Tingnan natin kung ano yung naging tugon nila Pablo at ni Bernabe at matuto tayo dito kung paano din dapat tayo tutugon kung tayo ay dadanas ng mga pag-uusig o resistance mula sa mga hindi mananampalataya sa kasalukuyang panahon. Sabi diyan sa verse 3, kaya't, ito na yung naging tugon nila, nanatili sila ng mahabang panahon. Anong ginawa nila? Nanatili ng mahabang panahon. Ibig sabihin po, pinagtiisan nila ang pag-uusig na dinanas nila. Hindi sila lumaban. Hindi sila gumanti. Hindi rin sila huminto. No? Sa halip na tumakbo, sa halip na gumagalit, sa halip na, sige, bahala kayo. Kung ganyan gusto nyo, ayoko na din. Ano ginawa nila? Nanatili sila. At hindi lang po for a very short time, but nanatili sila sa mahabang panahon. At anong ginagawa nila? Na nagsasalita ng buong katapangan para sa Panginoon. Now, there's the word katapangan. No? Ito pong salitang katapangan ay mula po sa Griego na paresia zomai. Nang ibig sabihin ay pagiging confident sa Espiritu. Ito pong katapangan na binanggit dito ay hindi po katapangan na makipag-away. No, hindi po yung may tapang na nakikipag-away sila. But may katapangan sila na ginagawa ang pagsasalita sa gabay po ng Espiritu. Yun po yung confidence na meron sila. Yun po yung katapangan na meron sila. Na sa bawat pagsasalungat sa kanila, sila ay nagsasalita under the guidance of the Holy Spirit. Dito nyo po makikita na meron silang ganong confidence. Why? Kasi patuloy din silang napupuno ng Espiritu Santo. And paano sila napupuno ng Espiritu Santo? Sila ay nagpapasakop sa kalooban ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, sila ay sumusunod sa kung ano man ang kalooban ng Diyos. Now, hindi ko po sinasabi na ito ay nakabase sa kanilang faithfulness. No? But ang katapangan na meron sila ay nakabase po sa pagkilos ng Espiritu Santo sa kanilang mga buhay. Kaya meron silang confidence, meron silang katapangan. And ito yung bagay, isa sa mga bagay na dapat po nating tingnan. One of the reason bakit wala tayong katapangan na maghayag ng salita ng Panginoon sa kasalukuyang panahon is because wala tayong pagsunod din. Ito sinasabi ko po to because we have to repent from this. Kailangan po natin tumalikod sa bagay na ito. Kasi magsisimula po talaga yan sa hindi pagsunod, sa mga maliliit na kasalanan na tinatawag. Maliliit, pero wala namang maliit, no? The reason why wala tayong gana mag-aaral ng salita, the reason why wala tayong gana na manalangin, kasi nga meron tayong mga compromises. And kung dun pa lang nabibigo na tayo sa pag-aaral, how can we prepare ourselves sa paghahayag ng salita ng Panginoon? And mamaya may highlight po na dapat talaga natin yun gawin. But
kung babalikan natin dito ang ginawa nila, sila ay may katapangan, no? Na nagsasalita ng buong katapangan, ganun na lamang kanilang confidence, no? Because sila ay napupuno ng Espiritu Santo. And sa kanilang paghahayag, sinabi dito na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya. By the way, baka pagbasa nyo dito, medyo malito kayo. I-rephrase ko siya, ito po yung ibig sabihin ng huling parte. Pinatotohanan ng Panginoon ang salita ng kanyang biyaya sa pamagitan ng mga pagkakaloob, ng mga tanda at mga kababalaghan na ginagawa ng mga kamay sa mga kamay ng mga apostol. Yun pong ibig sabihin nun, ang Panginoon ang nagpapatotoo. Okay? Ang Panginoon ang nagpapatotoo ng kanyang salita. Ibig sabihin, pinatotohanan ng Panginoon na totoo yung salita na sinasabi nila Pablo at Bernabe sa pamagitan ng pagbibigay ng kababalaghan, tanda, no? Na ginagawa sa kamay ng mga nila Pablo at ni Bernabe. Ibig sabihin, ano po ang kahalagahan na ito ay gawin po ng Panginoon? Bakit importante na pinatotohanan ng Panginoon na ang salita na sinasabi nila Pablo ay nagmumula sa Diyos? Bakit? Kasi kung babalikan niyo po sa verse 2, anong ginagawa ng mga hindi mananampalataya? Nilalason. Di ba? Nilalason nila, inuudyukan at nilason nila ang mga ang isipan ng mga hentil. At anong ginagamit nila para lasunin? Mga kasinungalingan. So there must be a proof na yung kasinungalingan na ginagawa at sinasabi ng mga hindi mananampalataya ay kasinungalingan nga. At paano yun pinatotohanan ng Panginoon sa pamagitan ng mga kababalaghan at tanda na ginagawa sa kamay nila Pablo. And sabi din sa Hebrews 2:3-4, sabi ng author, paano nga tayo mga katakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Sabi pa dito, ito ay ipinahayag noong una sa pamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya, ibig sabihin yung mga apostol, na pawang pinatotohanan din ng Diyos. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo. So even yung author ng Hebrews ay naunawaan niya na pinatotohanan ng Diyos ang kanyang salita. And at that time, sa pamagitan ng mga kababalaghan, himala at mga tanda. It's very clear na pinahayag ng Diyos sa lahat na nakarinig ng salita na ipinahayag ng mga apostol or ng mga mananampalataya na yon ay totoo at nagmumula sa Diyos sa pamagitan ng mga kababalaghan. Now, from this, ano yung matututunan natin? Now, tandaan niyo po, last week, hinighlight ko po yung Ephesians chapter 6. Okay? Merong pag-uusig at merong patotoo mula sa Diyos. And sabi sa Ephesians 6, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Ibig sabihin, hindi po tayo nakikipag-away sa tao. At yun ay isa sa mga bagay na dapat po nating tandaan. Kundi tayo ay laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Yun po yung kalaban natin. Mga kapatid, ngayon, ano naman yung ginagampanan or yung role ng mga unbelievers? Kasi very clear na hindi po ang kalaban natin tao. Okay? Ang kalaban natin is yung kapangyarihan, pinuno, at yung di nakikita na naghahari sa sanlibutan ng kadilimang ito. Yun po yung kalaban natin. And so, paano tayo dapat tumugon sa mga tao na mga hindi mananampalataya na umaaway or lumalaban sa atin? Yun yung tanong. And, isa sa mga bagay na dapat po nating tingnan
na na-learn din natin mula sa tugon nila Pablo, mula doon sa mga unbelievers, ito po yung una. Tandaan nyo po na ang mga hindi mananampalataya ay instrumento lang din. Instrumento lang din sila. Gaya natin na mga instrumento ng Panginoon, okay? Kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, tayo ay mananampalataya, tayo lang din ay mga instrumento ng Panginoon sa kanyang kaharian. Di ba? Sa kanyang paghahari. Now, the unbelievers, sila din po ay instrumento naman ng paghahari ni Satanas. Okay? And pangalawa, sila lang din po ay mga biktima. Biktima lang po sila. Now, hindi ko po ibig sabihin na wala silang choice kasi biktima sila, na nakidnap sila. No? Nakidnap sila ni Satanas. Sabihin natin, gamitin natin yung term na yon. Hindi ko po ibig sabihin na hindi nila gusto yon. Gusto po nila yon. Okay? Pinili po nila na magpasakop kay Satanas dahil ayaw nila at lumalaban sila sa Diyos. Pero, lagi nating tandaan, biktima sila in a sense na sila po ay alipin ng kasalanan at ni Satanas. Ibig sabihin, wag po natin silang titingnan bilang mga kaaway. Unang-una, wag natin silang titingnan bilang mga kaaway. Kung ganon, kung sila po ay biktima lang at hindi kaaway, ibig sabihin sila ay nangangailangan ng kaligtasan. Kasi minsan, hindi natin namamalayan, kapag merong mga tao na mga hindi mananampalataya, minsan, yung mga salita natin, ano sinasabi natin? Sinasabi natin na, yan sila, ano talaga yan, ganyan talaga kasi mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Na minsan, ganun yung tono ng ating pananalita. Even minsan, gumagawa tayo ng joke. Although joke siya, pero parang nagpapakita yon ng kung ano talagang sa loobin natin. Minsan, nagjo-joke, especially sa mga LGBT community. No? Impyerno na kayo. Ha? Nakikita niyo po yon na naranasan niyo na po mag-isip ng ganon? Ayan talaga, loko-loko talaga yan kasi ano. Ito talaga si sama talaga ng ugali niyan. Na? Yung mga ganong pag-iisip, alam niyo po ba, yon ay isang pagkakamali na ating ginagawa. So, wag natin sila pag-isipan na sila po ay mga kalaban. Mamaya, ipapaliwanag ko po anong ibig sabihin na hindi sila kalaban. In a sense, sila ay kalaban. Yes. No? Sila ay kalaban ng Panginoon. Sila ay kalaban ng Panginoon. Pero tayo, hindi dapat gano'n ang maging tingin natin sa kanila. Why? Colossians 1:13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ano ibig sabihin nun? You were once also an enemy of God. Pero bakit ka naligtas? Kasi merong isang mananampalataya na sumunod sa Panginoon at hindi niya inisip na kaaway ka. But inisip niya na ikaw ay isang biktima at nangangailangan lang din ng pagliligtas. Dahil ikaw ay nasa saan daw? Kapangyarihan ng kadiliman. And kailangan mong lumaya mula dyan. Sumaling pag-isipan ng isang hindi mananampalataya ay kaaway. But ano dapat ang ating tugon? Unang-una, habag. Dapat magkaroon tayo ng habag sa kanila. Why? Sila po ay bulag at bihag. Yun pong dapat yun ang maging tingin natin sa kanila. Sila ay bulag at bihag. At tayo din ay ganun din. Dati. No? So, kaya habag ang kailangan na ipakita natin sa kanila, hindi yung pagkapuot. Wala tayong karapatan mapuot sa kanila.
Wala po tayong karapatan. No? And isa sa mga halimbawa na nakita natin is ang ating Panginoong Hesus mismo. Natatandaan nyo, nung siya'y nakapako na in Luke 23:34, anong sabi ng ating Panginoon? Ama. Ano sabi niya? Ama, kidlatan mo sila, patayin mo sila. Yun ba ang sinabi ng Panginoong Hesus? Ama, inaaway nila ako. Oh. Hindi, bagko, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Why? Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ba't hindi nila nalalaman? Alam nila na pinapako nila ang Panginoong Hesus. Alam nila na ayaw nila sa Panginoong Hesus. Anong ibig sabihin dito ng Panginoon na hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa? Kasi nga po sila ay bulag. At sila ay nagpalabunutan na sila at paghati-hatihan ng kanyang damit. Pero tingnan natin kung ano yung naging tugon ng Panginoong Hesus. Ama, patawarin mo sila. No? Hindi sila kaaway, kundi mga dapat iligtas. Hindi sila dapat talunin. Kung hindi sila kaaway, ibig sabihin, hindi sila dapat talunin. Hindi natin dapat sila awayin. Now, sabi sa Matthew 5:44, basahin ko lang. Matthew 5:44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ito ay turo ng Panginoong Hesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. At idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Again, kaaway sila in a sense that they are rebelling against God. At anong utos sa atin? Ibigin natin sila. Ibigin natin sila. At isa sa halimbawa, again, is si Stephen, si Esteban. Nung time na binagbababato na siya, nung time na papapatayin na siya ni Saulo, kung anong ginawa ng Panginoong Hesus nang siya ay nanalangin, ganun din ang ginawa ni Esteban. You see, yung mga naunang mananampalataya, naunawaan nila yung utos ng Panginoon. Naunawaan nila kung paano ang tamang pakikisalamuha sa mga hindi mananampalatayang umuusig sa kanila. Sinunod nila. Idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Anong ginawa ni Esteban? Ganon din, nanalangin siya sa Panginoon. Na ano yun? Huwag mong iano ito na kasalanan sa kanila. Yun ang panalangin ni Esteban. Tayo, ganun ba tayo nananalangin? Pero may kita natin sa social media, no? Tira dito, tira doon. Now, pakinggan natin ang salita ng Panginoon in Romans 12. Ito yung binasa natin kanina sa ating New Testament reading. Sabi doon, huwag ninyong gantihan ang sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Sa lahat ng mga tao. That includes unbelievers. Kung maaari, sabi dan, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. That includes unbelievers again. In verse 19, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili. Ito ang sabi ng Panginoon sa atin. Kung tayo man ay balibalian na, balatan na ng buhay, huwag natin ipaghiganti ang ating sarili. Kundi, ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Yun. Siya yung may karapatan. Siya lang ang nag-iisang may karapatan na gumanti. Hindi tayo, wala sa atin yun. Sapagkat nakasulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. No? Kaya't, kung ang iyong kaaway ay magutom, pagtaguan mo ng pagkain, yan ba sinabi? Hindi. No? Kaya kayo, kapag pinatago nyo yung pagkain ninyo, wag ganun. Kung meron man tayong kinakamuyan ng mga tao or may ganun, no? Yun, hindi pa yun sa issue ng ng ebanghelyo. Kung meron lang tayong kagalit dahil sa personal natin mas malala yun. Pero itong pinag-uusapan natin, even
Yung sa time na tayo ay naghahayag ng magandang balita at maraming umaaway sa atin, anong sabi? Kapag siya ay gutom, pakainin mo. Yun ang sabi. Kung siya ay mauhaw, lasunin mo? Hindi. Painumin mo. Sapagkat ang paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang magpadaig. Ito yung sa huli. Verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ganun tayo dapat. Ganun ang dapat pananaw natin sa mga hindi mananampalataya. Kahit na sa mga umaaway sa atin. And even, sabi ni Pablo kay Timoteo, kapag siya ay naghahayag ng katotohanan at may mga taong sumasalungat sa kanya, sabi niya sa 2 Timothy chapter 2, verse 24 to 26, ang alipin ng Panginoon na hindi dapat makipag-away. No? Kundi maamo sa lahat. Na yung lahat na ito, it includes unbelievers. Mahusay magturo and matyaga. Tinuturuan ng may kaamuan. Ang sino? Ang mga sumasalungat. Bakit? Baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. At sila'y matauhan at makawala sa bitag ng dyablo na bumiyag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban. Nakita niyo po yung mga salita ng Panginoon. Ganun po dapat tayo. May kaamuan. Kasi malay mo. Malay natin lahat. Malaysia. No? Malay natin. By God's grace, sila ay makatanggap ng pagsisisi mula sa Diyos. Ganun dapat yung pagtingin natin. Hindi yung, di ka mananampalataya, wala ka ng pag-asa. Huwag po ganon. No? Gaya ng ginawa nila Pablo sa kabila ng pag-uusig na natili sila sa mahabang panahon. Na ano? Na nagsasalita ng buong katapangan para sa Panginoon. Yun lang po yung gagawin natin. Patuloy na maghayag ng katotohanan. And gaya ng Panginoon na gumawa ng mga tanda upang patunayan ang katotohanan ng kanyang salita, magtiwala din po tayo sa milagro na gagawin ng Panginoon sa buhay ng mga hindi mananampalataya. Kasi siya lang ang may kakayanang bumuhay muli sa kanila. And you know what? One of the reason bakit wala tayong compassion para sa mga hindi mananampalataya sa kasalukuyang panahon, kasi hindi natin iyon nakikita. Unknowingly, we think of them as enemy. Kaya, why should I make every effort na maghanda sa aking sarili upang maihayag ang kaligtasan ng Panginoon? Wala yung compassion. Kasi kalaban ang pananaw sa kanila. Wala tayong pake sa kanila. Pero, kung tinitingnan natin sila sa paraan na kung ano tayo dati, siguro kikilos tayo. Naintindihan niyo po yun? Isipin niyo yung sarili niyo kung ganun kayo, no? Ganun pa tayo that time. And ganun din ang pag-iisip ng mga mananampalataya. Kaaway kayo, bahala kayo dyan. Paano tayo maliligtas? Sasabihin nyo, ang Panginoon naman ang magliligtas, tama kayo doon. Pero yung pamamaraan na ginagamit ng pagliligtas ng Panginoon ay sa pamamaraan ng paghahayag ng kanyang ebanghelyo. Diba, Romans? Faith comes from hearing. Hearing comes from proclamation. And paanong may maghahayag kung walang sinisend? Nakita niyo yung reaction na yon?
Diba? So church, kung tayo ay nananatili na ganito, hindi natin nakikita, wala tayong habag sa mga taong hindi mananampalatayo. Actually, we are being useless. Yun yung katotohanan. Hindi natin ginagawa yung dapat nating gawin. Huh? And verse 4. Ngunit nagkabahabahagi ang mga taong bayan sa lungsod. Ang iba ay pumanig sa mga Hudyo at ang iba ay sa mga apostol. You know what? The common thing na may isip natin dito sa verse 4 is ganito. Meron talagang pinili. At merong hindi pinili. Well, that is true. Pero mali po na dun lang tayo huminto. Yes, totoo na may pinili ang Diyos at totoo din na may hinayaan ng Diyos. Pero hindi dapat gano'n na maging reaction natin sa verse 4. Ano dapat? Ang verse 4 na nagpapakita na tunay na merong mananampalataya at tunay na merong tatanggi, ang katotohanan ito ay dapat magdulot sa atin ng labis na pagpapakumbaba. Yun dapat yung bunga nun sa atin, pagpapakumbaba. Alam nyo bakit? Dahil bagaman hindi tayo mas karapat-dapat kesa sa mga hindi mananampalataya, tayo ay kinawaan ng Diyos. We are not better kesa sa mga hindi mananampalataya. Knowing the truth na may pinili ang Diyos, hindi po yun nagpapakita na mas magaling tayo kesa sa mga hindi napili. Bagkus, yun po ay pagpapakita sa atin na kinaawaan lang tayo ng Diyos. And so dapat magpakumbaba tayo. Why? Kasi kung hindi tayo kinawaan ng Diyos, ganun din ang ating sasapitin. No? Huwag tayong magmalaki sa kanila. Alalahanin natin na tayo ay ganun din hanggang sa binuksan ng Diyos ang ating mga mata. But without the working and the gracious working of God, who you? Ganun lang din po tayo. And so wala tayong karapatan magmalaki sa mga hindi mananampalataya. Wala tayong karapatan na pag-isipan sila ng mga bababa. Wala tayong karapatan na pag-isipan sila, ang sama kasi ninyo, ayaw nyo maniwala sa Panginoon. To tell you the truth, ganun ka din. Apart from the grace and mercy of God, you are no different from them. And so, ngayon na nanampalataya kayo at naunawaan ninyo na kinahabagan at kinawaan tayo ng Diyos, that must give us humility. Hindi pagmamataas, hindi pagmamagaling. Nagmamagaling tayo kasi yung iniisip natin, we are better than them. Kaya gano'n na lang tayo makipagtalo, makipagdebate, parang pinapakita sa kanila, oh, kami nakakaalam kami na katotohanan kayo, mga bulag kayo. Well, yes, sila'y bulag, kaya kahabagan mo. Hindi, pakitaan mo na magaling ka, aawayin agad sila. Hindi pa nga natin nahayag yung katotohanan, nilalagari na natin sila. But actually, ang tanging dapat natin gawin, ihayag ang katotohanan sa kanila. At yun yung dapat, ito dapat yung maging ugat nun. Na naunawaan mo na kinahabagan ka lang ng Diyos at kinawaan ka lang din niya. And so you must humble yourself. Lord, without your grace and your mercy, wala din ako. At sino ako upang magmalaki sa mga taong ito na katulad ko lang din? Kaya sila Pablo, na ginawa nila, nanatili sila. Nakipag-away ba sila? Nakipagbardagulan ba sila? Hindi. No? At itong katotohanan na ito ay dapat magbigay sa atin ng pag-asa. No? Na meron pa ring awa ang Diyos. No? May awa pa rin ng Diyos. At ito'y magpalakas sa atin
Magbunyi tayo dahil ang nananampalataya ay biyayang gawa ng Diyos. Ganun dapat. No? So verse 5 and 6, nang magtangka ang mga Hentil at ang mga Hudyo, kasama ang kanilang mga pinuno upang sila'y saktan at batuhin. Nalaman ito ng mga apostol at sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe na mga lungsod ng Lycaonia at sa palibot na lupain. Na ano pinapakita nito? Noong sinabi dyan na nalaman ito ng mga apostol, hindi natin alam kung paano nila nalaman, kung may nag-report ba o ito ay sinabi ng banal na Espiritu sa kanila. But the truth is, nalaman nila. Ibig sabihin, may kita natin na nandyan po ang pag-iingat ng Panginoon. Nandyan ang pag-iingat ng Panginoon. No? Kaya hanggat binibigyan tayo ng Diyos ng araw, hanggat binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong bukas, sumunod tayo sa Kanyang gabay at patuloy tayo sa paglilingkod. Huwag nating isipin yung mga opposition na meron ng mundo. Kamuhian man tayo, no? But isipin natin na yon ay pagkakataong binibigay ng Panginoon upang patuloy na maglingkod sa Kanya. And so verse 7, at doon nila ipinangaral ang magandang balita. And this is what we must do. Patuloy na ipangaral ang magandang balita. Now let me clear things up. Now, the last time, we are blessed na meron tayong na pumunta dito si Pastor Olan. And so, natanong ko rin po yung patungkol sa evangelism. And so, napag-usapan na we do away from scheduled evangelism. Na? And so, ano po yung naging epekto nun sa inyo? Ano naging epekto nun sa inyo? Ano naging epekto nun sa atin? Mas naging tamad? Mas nagkaroon ng dahilan upang hindi maganda na maghayag ng salita? Yun ba? Hindi pala, wala palang schedule. So, depende pala. Pagkatapos ba nun, naghanda ba tayo? Naisip ba natin na kailangan natin ihayag ang magandang balita? Or nagbigay iyon ng way sa atin upang kalimutan ang tungkulin natin bilang mga saksi ng Panginoon? Mali pala yung ginagawa namin na every 4 p.m. lalabas kami to share the gospel. Well, somehow it's true na sabi nga nila, Pastor Olan, magbibigay yon ng unnecessary guilt. Why? Kasi 4 p.m. na, hindi ako nakasama, hindi ako sumunod sa Panginoon. Yun yung parang magiging epekto nun, na unnecessary guilt. Pero kung walang schedule, wala din ganun mararamdaman. Kaya lang, doon tayo napunta sa kabilang extreme. Okay, I have free time, hindi ako makapag-share, wala namang sinabi. So, mag-jogging lang ako. Patuloy lang sa ginagawa. Na? And that is wrong. Sharing the gospel must be intentional. It must be planned. It must be scheduled. Hindi ko po sinasalungat yung sinabi ni Pastor Olan. But kailangan lang natin itama yung pag-unawa natin doon. Ang paghahayag ng magandang balita must be intentional at the same time dependent sa timing ng Diyos. Ano pong sinasabi ko? Bakit po intentional? Matthew 28:19-20. Napakalinaw. Kaya't sa paghayo ninyo, hindi po sinabi dito, kaya't habang namamasyal kayo, naglalakwatsa kayo, hintayin nyo lang na may magbukas na at mag-share kayo. Hindi. Sa paghayo ninyo, anong paghayo ito? With the mind of declaring and proclaiming the gospel. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad. Ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo at narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng Panginoon.
It is intentional. Let me give you example. Turn your Bible in chapter 16. Verse 6. Buksan po ninyo, chapter 16, verse 6. Andiyan na kayo? Chapter 16, verse 6, sabi daan, at naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Ano nangyari dito? Sa tingin niyo po ba, pumunta sila sa Asia and naghintay lang sila na, alam niyo yun, yung inisip natin na pagkakataon na pag may lumapot sa iyong isang tao and then nagtanong about sa Panginoon, yun na yung inopen na ano ng Panginoon para i-share mo. Ganun ba nangyari? Hindi po. Sila Pablo po ay intentional na pumunta sa Asia. Kaya lang, pinagbawalan sila. Pagbabawalan ba sila kung hindi nila intensyon na pumunta doon? Ang nasa isip nila, they will bring the gospel sa Asia. But hindi yun ang kalooban ng Panginoon, kaya pinagbawalan sila ng Espiritu Santo. And saan sila ginabayan? Naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Pero hindi pa nila alam yun. At first, their desire is to go to Asia. Why? Kasi saktong-sakto na dun sa ruta na tinalakbay nila eh. Pero hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. So they have intention and plan na ihayag ang magandang balita. Hindi po yung iniisip natin na sige lang, mamuhay ka lang kung ano and then malay mo, may mahulog dyan na tao sa tabi mo at dun pala ang isisharean mo ng gospel. Hindi po gano'n ang nangyayari. Intentional po yun. Planado yun. Scheduled yun. Bakit? Sumusunod sila sa utos ng Panginoon. So, ibig sabihin, dapat meron tayong mga evangelistic event. Meron tayong outreach programs. Meron tayong mission. Meron tayong training. Hindi yung, sige lang, bahala ka na. Kung hanggang sa mag-grow ka, hanggang sa kailan, Hindi po yun ganun. It must be intentional and also dependent sa timing ng Diyos. Let me give you another example. Balik tayo sa chapter 16. Tingnan natin yung verse 14. Ano nangyari sa verse 14? At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumamba sa Diyos. So isipin ninyo, sila Pablo with the intention to share the gospel, sinishare talaga nilang gospel. Now look, tingnan niyo po kung ano nangyari sa isang babae. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang nangangalakal ng mga telang kulay ube and binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ito po yun. Ito yung dependence na meron tayo sa Panginoon na siya ang magbubukas sa puso at isipan ng isang nakikinig. But in our part, we must intentional in preaching the gospel. Hindi yung, Lord, sino ba yung bubuksan mo ng ulo dito? Ay, bubuksan ng ulo. Sino ba yung dito yung bubuksan mo yung mata? Ilawan mo kami. Ilawan mo kami, Lord. Spotlight. Ayun, doon tayo mag-share. Ganun ba yun? Hindi. But intentional, they're sharing the gospel to everybody. And it is the Lord ang kikilos sa buhay ng taong nakikinig kung siya man ay mananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya lang, nagkaroon tayo ng maling hindi scheduled, hindi planned, okay. O, hindi na rin lumalabas, nasa bahay lang. Wala kasing signal si Lord na nagsabi. Walang beeper. Tit. Share dito. Nasa location ni nasa 7-Eleven, nakaupo doon, nakaputi. Ganun ba? Hindi. It must be intentional. Pumunta ka, lumabas ka. You share the gospel. Bakit? You have compassion sa kanila Di ba? Babalik tayo sa kanina na unawaan natin. Ganun po dapat. No?
Sa bawat pagkakataon, share the gospel. Hindi yung maghihintay ka ng pagkakataon. Sa bawat pagkakataon, gumawa ka. Kumilos ka. Knowing na si Lord ang kikilos sa mga buhay na nakakarinig. So, ibig sabihin, in our application, dapat pinagpipray po natin ito. Dapat naunawaan nyo, in Acts 1:8, kabilang kayo sa sinabihan doon, Acts 1:8. Ano sabi sa Acts 1:8? Na kayo, kapag bumaba ng Espiritu sa inyo, and you know what? Bawat isa sa mananampalataya ay merong Espiritu Santo. Bumaba ang Espiritu Santo sa atin. No, exempted ba tayo doon sa sinabi sa Acts 1:8? Hindi. No, we always claim, binuhay ako muli ng Espiritu Santo. We always claim na meron tayong Espiritu Santo na nananahan sa atin. And then you're not doing Acts 1:8. Hindi ka nagiging saksi. Naintindihan niyo po yan? So it's a, correction and rebuke sa atin. We must be intentional, and so dapat pinagpipray natin to. And kung tayo ay magiging intentional, dapat patuloy tayo nag-aaral ng salita. Kasi yun ay ipapangaral natin. So yun yung isa sa mga bagay na maging motivation natin. Bakit tayo nag-aaral ng salita? Kasi ako'y saksi ng Panginoon. Diba? Be intentional. No, yung mga tao na nakakasalamuhan nyo ngayon na hindi pa nakakarinig ng magandang balita, sila yung una ninyong mission field. Kaya ganun ka-importante yung integrity na ipamuhay natin. Minsan ganito yung mindset ng ng Kristiyano. Sa workplace ko or sa school, hindi nila alam na Kristiyano ako. So, pwede kong gawin yung mga kabulustugan na ginagawa din nila. Sa halip na isipin na dapat ikaw ay ilaw doon. Parang nangyari ganito Pag nasa Kabkabin, Kristiyano. Pag nasa Balanga na, maribeles na, or nasa Pampanga, or nasa demonyo na. Sorry sa term, no? Pero namumuhay bilang instrumento ng Nakikita niyo po yun? Basta nasa Kabkabin ako, Kristiyano ako dapat. Kasi mga churchmate ko nandun. Pero pag nasa Lamaw na, Limay, Orani, Balanga, pwede na akong magladlad. Ay, naku. Huwag ganun. Mali po yun. Yun din ang isa sa dahilan bakit wala tayong confidence to share the gospel. Kasi nagko-compromise na tayo Nakikilala na tayo ng ibang tao na ganito pala tayo. Nakakalungkot yun na isipin. No? Baga doble kara tayo. So, sa pagtatapos, alalahanin po natin na ito po ay plano ng Diyos mula pa man sa simula. In Genesis chapter 12, anong sabi ng Panginoong Hesus kay Abraham? Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Bakit? Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Why? At ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapala, magiging blessing siya kanino? Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Anong pinapakita dito ng Panginoong Hesus? Si Abraham at ang kanyang mga anak, hindi po yung mga Hudyo in blood. But sino yung mga anak ni Abraham? Sino? Mga mananampalataya. Di ba? Sino mga anak ni Abraham? Mga mananampalataya. So kung ikaw ay mananampalataya, ang ama mo si Abraham. At anong sinabi? Ang angkan ni Abraham ay ano? Magiging isang pagpapala. Ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain.
Ibig sabihin, ang angkan ni Abraham ang magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Sa paanong paraan? Ano yung pinapag-aralan natin sa devotional natin? Ano yung pagpapala ng Diyos? Ano yung pinakadakilang pagpapala ng Diyos na natanggap natin? Pinakadakilang pagpapala, kaligtasan. So the same thing, kung tayo ay magiging isang bansa, mga anak na dinadaluyan ng pagpapala ng Diyos para sa sa lahat ng angkan sa lupa, yun ay sa pamagitan ng paghahayag ng kaligtasan or ng ebanghelyo. Yun na po yung design natin actually. Na sa atin, tayo ang instrumento na gagamitin ng Panginoon bilang daluyan ng kanyang pagpapala. At ano yun? Charity? Pagbibigay ng mga pera? Hindi. Paghahayag ng kaligtasang nagawa na sa pamagitan ng kanyang tanging anak. From the very beginning, yun na po ang disenyo at layunin ng Panginoon para sa atin na mga mananampalataya. And dapat tayong maghayag ng magandang balita dahil tanging si Jesus po ang kaligtasan. Wala na pong ibang paraan. Si Jesus lamang ang kaligtasan. So kung tayo naunawaan yan ay dapat magbigay sa atin ng urgency na dapat marinig ito ng mga hindi mananampalataya. Why? Babalik tayo sa simula. Hindi natin sila kalaban. Kaya bagkus, dapat natin silang kaawaan. At tayo po ay, again, saksi sa pangalan ng Panginoong Hesus. At tayo ay mga kasangkapan sa pagtatag at pagpapalago ng katawan ni Kristo at yun ang kanyang iglesia. Hindi ko na po yun explain. Palagi na natin yung sinasabi. No? Pero ito pa, ang paghahayag ng magandang balita ay isang paraan ng pagpupuri sa Panginoon. Alam nyo, whenever you share the gospel, pinupuri niyo ang Panginoon. Why? Binasa natin kanina, Psalm 96:1-3. O umawit sa Panginoon ng bagong awit. Umawit sa Panginoon ang buong lupa. Umawit kayo sa Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan niya. Ipahayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian, ang kagilagilalas niyang magawa sa lahat ng mga bayan. Actually, preaching the gospel is a way of praising God. At hindi lang to pagpupuri, bagkus ito din ay isang panalangin. In Psalm 67:1-3, sabi din, ang Diyos naway mahabag sa atin at tayo'y pagpalain at pagliwanagin nawa niya ang kanyang mukha sa atin upang ang iyong daan ay malaman sa lupa, ang iyong pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Purihin ka nawa ng mga bayan, O Diyos. Purihin ka nawa ng lahat ng mga bayan. Yun yung cry natin eh. That the Lord will be praised sa lahat ng mga bayan at sa lahat ng mga bansa. And so we share the gospel. So ngayon mga kapatid, be intentional. I-change na po natin yung mindset natin towards unbelievers. Yes, they are enemies in terms of dahil sila ay lumalaban sa katotohanan ng Diyos. But at the same time, sila po ay nangangailangan ng pagliligtas ng Panginoon. At yon ay malalaman lamang nila sa pamagitan ng paghahayag ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At sino maghahayag nun? Anghel? Mga anghel? Hindi. Mga mananampalatayang niligtas din ng Panginoong Jesus. So be intentional. Bear that in your mind. Prepare yourselves. Pray for that. Study the Word. Obey the Lord. Ingatan ninyo yung reputasyon ninyo kung nasaan man kayo ngayon. And so, kapag kayo'y handa na at inihanda na kayo ng Panginoon, you can preach the gospel for the glory of God. Let us pray. O Diyos, Ikaw na nag-iisa at tunay na Diyos, nasa sa iyo ang kaligtasan,
nasa sa iyong kamay. Ikaw ang siyang naghanda at nagsagawa ng lahat. Pinupuri ka, O Diyos, ikaw lamang. At kami ay nagpapasalamat sa pagpapakita mo sa amin at pagpapaalala ng tungkulin na aming dapat gawin bilang kinahabagan mo at bilang binigyan ng pribilehiyo na makapaglingkod sa iyong kaharian. Tunay na may mga pag-uusig, tunay na may pagkamuhi. Ngunit salamat, O Diyos, dahil kami na minsan iyong mga kaaway ay iyong kinhabagan at iyong niligtas. At ito din ang dapat naming ipakita sa mga hindi pa nananampalataya. Hoping and praying na sila'y kahabagan mo din. Panalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay maghanda na sa pananalangin at pag-aaral ng salita upang ipangaral ang Ebanghelyo na siyang kapangyarihan mo upang iligtas ang bawat mananampalataya. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian. Ito aming panalangin. Amen at amen. So this ends our morning service. And then we will continue po mamaya, no?